Good evening. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Single TV's One News, Radio 5, and 1PH. The country has now breached the 10,000 mark for COVID-19 cases. The latest tally from the Department of Health shows 320 new infections as of 4 p.m. today. This raises our total COVID-19 case count to 10,004. Meanwhile, 98 patients recovered from the disease, bringing the total recoveries up to 1,506. 21 new deaths were also recorded for a total of 658 patients who have succumbed to the disease. The Department of Health also reports that they are starting to monitor early indications of the flattening of the curve of COVID-19 cases in the country. According to Dr. John Wong, epidemiologist and member of the IATF Sub-Technical Working Group for Data Analytics, their data shows that the country's doubling time for COVID-19 is around 6 days. Doubling time is the period it takes for the number of cases to double. Most noticeable decline on the rate of increase is also seen in Mindanao. The PhilSports Arena is now open to admit COVID-19 patients from Pasig City and nearby Metro Manila cities. The facility has a 132-bed capacity for mild or asymptomatic COVID-19 cases. The Public Works and Highways Department and the Bases Conversion and Development Authority, or the BCDA, turned over the management of the facility to the Philippine National Police. Meanwhile, the Interagency Task Force on COVID-19 inspected the Enderon tent in Taguig City this morning that will serve as one of Metro Manila's 4 mega swabbing centers. The facility has 54 swab test booths that can conduct at least 1,000 swab tests per day. The Health Department is currently targeting to upgrade the country's testing capacity to 30,000 by May 30. Pinag-aaralan po ng DILG ang posibilidad ng isa pang extension para sa pagbibigay ng ayuda sa ilalim po ng Social Amelioration Program o yung SAP. Ayon kay Secretary Eduardo Año, aminado siyang mahirap ang pamamahagi ng SAP Cash Aid lalo na po sa mga lugar na maraming benepisyaryo. Pero aalamin pa rin daw niya ang kalimitang dahilan kung bakit mabagal ang usad ng distribusyon. Tsaka raw siya magdedesisyon kung kailangan pa ng ikalawang extension para doon sa first tranche o yung unang bahagi. Sa datos ng DILG noong Lunes, nasa 75% na po yung payout status na sa ilalim ng SAP. Bukas na ang deadline ng 7-day extension na iginawad sa ilang lugar, kabilang po ang Metro Manila. Ayoko naman yung show-cause ka ng show-cause, pero hindi mo tinitingnan kung ano talaga yung situation dun sa ground. Now remember, this is a team effort, no? It's a national government effort. What's the use of stopping it kung meron pa rin hindi nakatanggap, no? Ang hinahabol ko, yung mga opisyal na nagdoble ng listahan, pinag-iwalay-walay niya yung mga kamag-anak niya, yung tatay niya, yung anak niya, dinagdag niya sa listahan, at saka yung ini-split yung pera. Sa bisperas po ng deadline ng pagbibigay ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program, ilang barangay pa rin ang hirap na tapusin ang distribusyon. Sa Barangay Kaligayahan sa Quezon City hanggang kanina ay mahaba pa rin ang pila ng mga nag-aabang ng tulong. At nag-uulat po live mula sa Quezon City si Jenny Dongon. Jenny, anong sitwasyon dyan ngayon? Yes, Bok, may mga humahabol pa rin na mga benepisyaryo nitong Social Amelioration Subsidy dito sa Kaligayahan Elementary School. Pero so far ngayon, mangilan-ngilan na lamang yung nakapila dito. Ayon naman sa kapitan ng barangay na si Freddy Rojas, sisikapin nilang matapos ngayong gabi na mabigyan yung lahat ng 3,500 beneficiaries na nakaschedule ngayong araw. Mahabang pila at bilad sa init. Yan ang naging sitwasyon ng mga residente ng Barangay Kaligayahan sa Quezon City na kukuha ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program ng gobyerno. Kaya't bukod sa form ng DSWD, mahabang pasensya ang dala nila. Ang ibang araw, madaling araw pa nakapila. Ang 54 anyos na si Lolo Paulino, matyagang pumila para makakuha ng 8,000 pesos. Pero umuwing walang dalang pera. Wala raw kasi siya sa listahan ng mga bibigyan ngayong araw. Lumalabas na second batch na ngayon ng mga bibigyan ng cash aid. Habang si Lolo Paulino nasa first batch pala na napamigay na noong Lunes. Dapat talaga ang senior hindi na pinapatila. Dapat
ibukod na lang sa listahan, ibahay-bahay na lang. Hindi nasunod kasi yung ng DILG na sabi, may babahay-bahay. Nangyari nga, wala yung distancing. Kawawa yung mga senior, pipila ganito, ang init. Ang 79 anyos namang si Lola Magdalena, akay-akay ng apo, makakuha lang ng ayuda. Pero di niya maiwasang mangamba para sa kalusugan nilang dalawa, lalo nga't nariyan ang bantang mahawa ng COVID-19. Pagtiyagaan na po, ma'am, at nakakakilos pa naman ako, ma'am. Ayon sa kapitan ng barangay, gustuhin man nilang gawing bahay-bahay ang pamamahagi ng ayuda, kulang daw sila sa tao. Kaya sila nauwi sa pagpapapila ng kada batch. Ang problema, yung mga hindi nakakuha ng first batch, ngayong araw pumunta. Yung volume ng tao. No? Just imagine, meron lang kaming 15 to 20 na barangay staff na nandito. Ang dating sa'yo, more than 1,000. Paano mo i-manage yun? Yung social distancing. Alinsunod sa abiso ng DSWD at DILG sa kanilang barangay, 7,000 residente ang kanilang SAP beneficiaries mula sa 65,000 na kabuang populasyon ng barangay. Nauna nang umapila ang DSWD sa mga local government unit na payagan ang pagkuha ng mga ayuda ng mga representative o kinatawan ng mga nasa vulnerable sector gaya ng matatanda at PWD. Bok, ayon naman sa kapitan ng barangay na si Freddy Rojas, may pag-ugnayan sila sa DSWD at DILG na bigyan din sila ng extension dahil yung mga beneficiaries ng first batch na hindi nakatanggap dahil hindi nga sumipot dito noong Monday, nasa 1,400 din yan, ay hindi sinama sa schedule ngayon. Kaya't may pag-ugnayan sila na bigyan pa sila ng schedule either sa Friday or sa Monday. Bok. Bok, yung na-interview mo kaninang si Lolo Paulino, baka naman dapat pinagbigyan na siya kasi total nakapila na siya at pangalawa, mukhang senior citizen siya. Well, hindi ako sigurado kung senior nga siya, pero di ba, tawag mo nga Lolo Paulino eh. So, kung senior ka naman, tapos nasa listahan ka naman, although hindi sa araw na yon, baka naman dapat pinagbigyan. Yung naka-interview nga natin, Bok, si Lolo Paulino, 64 years old na siya. Actually, 6:30 pa nakapila yan siya kanina, naabutan natin. Pero sinasabi kasi ng mga tao dito sa DSWD ay wala yung kanyang pangalan. Although nakalapit siya dito, pero wala kasi yung kanyang pangalan dito sa second batch na irelisa ng pera. Ang problema kasi dito, Bok, sinasabi ng DSWD, hindi sila basta-basta nakakapag-release ng money pag wala ka sa list ng second batch dahil yung dala nilang pera ay sakto lamang doon sa 3,500 na nakaschedule today. Okay, sige, Bok. And then we noticed behind you, halos wala ng tao. Tama ba? So patapos na itong second batch, itong final batch dapat ng distribution. So, ano ba ang itsura? Mukha bang makakomplete nila yung kanilang Yes, Bok, deadline na na dapat yan. bukas? Yung iba, humahabol, may mga humahabol pa pero mabibilang na lamang. So, nasa 3,500 yan. So, sinasabi ng kapitan dito ng barangay, tatapusin nila itong 3,500 para yung problema na lamang nila, nahihinga ng schedule, ay yung mga first batch na hindi na nga nakabigay, which is yung number niyan ay nasa 1,400 din, Bok. Kagaya ni Lolo Paulino na pinuwi rin. Sayang naman yung effort niya tapos maluwag na yan. Pero sige, maraming salamat. Yes, kasama na dyan si Lolo Paulino Oo nga eh. na senior citizen na pinauwi kanina. Sige, maraming salamat. Jenny Doon. Navotas City is now under a 10-day extreme enhanced community quarantine in an effort to curb the spread of COVID-19. As early as 12 a.m., checkpoints were set up in all entrances and exit points of the city. Pedestrians and motorists undergo temperature checks and are asked for their quarantine passes. The city government is also implementing scheduled trips to the market, grocery stores, and pharmacies per barangay. The wearing of masks and the observance of social distancing are also strictly monitored. The Navotas Fishport Complex, meanwhile, continues to operate with skeleton staffing. Traders have also laid off around half of its workers to better practice social distancing. However, the Philippine Fisheries Development Authority warns that they may apprehend workers and buyers who are not adhering to safety guidelines. Itong extreme ECQ na pinapatupad ng City of Navotas, talagang magkakaroon na ng mga apprehension doon sa mga matitigas ang ulo na hindi susunod doon sa panukala or sa batas na yon. Navotas City Police Station and PNP Maritime will not hesitate
to really apprehend and file charges against these violators. More stories coming up after a quick break. This is our special coverage of the COVID-19 pandemic, and so please stay with us. Welcome back. You're still watching the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Solicitor General Jose Calida defends the National Telecommunications Commission, or the NTC, from critics and tells them that they are barking up the wrong tree. But for some lawyers, the NTC was unfair to ABS-CBN. Marlene Alcaide with the story. ABS-CBN's free TV and radio stations nationwide went off air last night in compliance with the National Telecommunications Commission's cease and desist order. For Dean Tony Lavinia, the order against the media giant was unfair. He explains the commission should have probed the alleged problems on ABS-CBN's franchise before ordering it to shut down its operations. I think illegal yung ginawa nila, mali. Dahil maraming ibang franchises tulad ng ABS-CBN na hindi pa na-renew pero pinayagan naman nila. So unfairly tinarget nila yung NTC. Saying na kasi may problema daw ang franchise. Kung totoo yun, bago nila i-close down, dapat muna nag-hearing sila. Nag-investigate muna sila doon sa mga problema na yon.
But since the TV network complied with the NTC order, Lavinia suggested that the network should wait for the franchise renewal talks in the Congress instead of pursuing legal actions before the court. Regional Planning Court, Court of Appeal, Supreme Court. That alone took 2 years bago ma-resolve. So, pwede lang yan kung hindi ka close down. So, if they go to court, tatagal siya. Sa basic lang, mag-reply, mag-hearing, mag-everything, lahat na yan. But for the Federation of International Cable TV Associations of the Philippines, or FICTAP, what NTC did to ABS-CBN is just fair. Expired na yung prangkisa mo, you have to stop. Para din yung taxi, no? Kung yung taxi, may franchise yung taxi. Pag na-expire yung franchise ng taxi, hindi na sila pwedeng tumanggap ng pasero, hindi na sila pwedeng tumakbo. Ganyan din, pareho din dyan sa ABS-CBN, nag-lapse na yung kanilang franchise. Natural, ginawa lang ng NTC yung dapat na katungkulan nila. FICTAP has been against ABS-CBN's franchise since 2014. The group insisted that ABS-CBN is not really renewing the original 1995 franchise that they submitted to the Congress. Wala kang dapat baguhin, hindi dapat baguhin, wala kang ibabawas na letra o word, wala kang idadagdag. Ang kaso sa kanila, dinagdagan nila ng halimbawa, dinagdag nila channel because one franchise, one channel. Nung nagre-renew sila, yung kanilang franchise na dati, hindi yun ang sinabmit nila. A legislative franchise for TV networks grants a media company frequencies owned by the government. In the case of ABS-CBN, their franchise entitles the company to one frequency. However, ABS-CBN uses DTT, or Digital Terrestrial Television Technology, which enables them to operate 6 channels using just one frequency. ABS-CBN has argued in the past that the NTC allowed this structure back in May 2019 in its reply to a quo warranto petition filed by the Solicitor General back in February. Meanwhile, Solicitor General Jose Calida also defended the NTC from critics. He says they are barking up the wrong tree and they should ask the Congress why they didn't act immediately on ABS-CBN's franchise. The Justice Department clarifies that the NTC's order is not appealable to the Office of the President. For News 5, Marlene Alcaide, we are One News. Sa kabila ng kanilang pagkadismaya, patuloy pa rin ipinauubayan ng Senado sa Kamara ang usapin tungkol sa napasong prangkisa ng ABS-CBN. At makakasama po natin live si Mian Baños para sa ulat na ito. Mian, may magagawa ba sa puntong ito ang Senado? Bok, alam mo, wait and see lang daw muna itong mga senador sa hakbang na gagawin ng Kamara sa nakabinbing pa ring franchise renewal ng ABS-CBN na inabutan na nga ng pag-shutdown ng TV network kahapon. Ayon sa mga senador, kung tutuusin, Bok, nagawa na nila yung kanilang obligasyon nung humiling sila sa NTC sa pamamagitan ng resolusyon ng isang provisional authority. Ang pwede raw nilang gawin ngayon ay pwedeng mag-hearing yung Senate Committee on Public Services pero hindi pa rin pwedeng talakayin sa plenaryo dahil hindi nila pwedeng pangunahan ang Kamara. Ayon kay Senate President Tito Soto, kung tutuusin, ginagawa lang ng NTC ang trabaho nito. Ang issue raw talaga ay bakit hindi inasikaso ang prangkisa ng TV network. At di lang daw ito sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Dahil 2014 pa lang at ibang administrasyon pa ang nakaupo, ay hindi na rin talaga gumalaw ang pagdinig sa prangkisa. Kaya ang ilang senador umaapela na sa mga counterparts sa Kamara na umpisahan na ang hearing sa ABS-CBN franchise. Wala naman daw balak ang Senado na ipatawag pa ang NTC para magpaliwanag dahil anila, hindi na rin naman mababago ng kanilang apela ang desisyon ng pagpapasara sa ABS-CBN. Dagdag ni Soto, mabuti siguro kung mismong ang mga executives ng ABS ang makipag-usap sa mga kongresista. Bok, narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. If I were the executives of the ABS, I would really try to find out what's wrong with our system, what's wrong with our relationship with the House of Representatives. Why are we not being approved or even heard from 2014? Let us not directly say that kasi ayaw ni Presidente kaya ayaw nilang kumilos. If NTC did their job, bakit sila ang sasabihin nating mali? Kung ginawa nilang tama yun. Kaya that's why wala akong kinakampihan.
Bok, alam mo, itong sesyon ay isang buwan lang mula nitong Lunes hanggang June 5 lang. So tansya ng mga senador, sakasakaling mabilis na matalakay at maipasa ng Kamara itong prangkisa ng ABS-CBN, pinakamabilis din daw na kayang ipasa ng Senado ito sa loob ng 2 linggo. May mga nagtatanong din, Bok, sa mga senador, may magagawa ba ang Pangulo dahil nasa ilalim ng Executive Department at itong NTC? Ang paliwanag ni Senator Sonny Angara, appealable yung naging desisyon ng NTC sa Court of Appeals, hindi sa Office of the President. Pero kung sakasakali daw si Pangulong Duterte ang bumulong dito sa pamunuan ng NTC na baguhin yung desisyon, syempre ibang usapan na raw yun, Bok. Pero Bok, ano yung masasabi ng Senado gayong sila ang binigyan ng garantiya ng NTC nung nag-appeal dyan yung NTC commissioners na mabibigyan ng provisional authority yung ABS-CBN. That was basically more than a month ago, and a month later, complete reversal ang nangyari. May ilan tayong nakausap, for example, Senator Nancy Binay, pakiramdam niya tinraidor sila, na-betray sila ng NTC. Kasi sabi niya, tandang-tanda niya, at natandaan ko rin, noong March 11, yung huling araw ng session bago mag-break, iniabot pa nila ng personal yung resolusyon sa NTC na humihilingan ng Provisional Authority for ABS-CBN. At dun sa interview nga, kay Deputy Commissioner Cabarrio, sinabi niya na magbibigay sila ng Provisional Authority. Pero Bok, yung interview naman natin kay Senate President Soto, ang sinasabi niya, walang power ng law yung resolusyon. Kaya lang nitong sabihin yung sense of the Senate or ano ba yung pakiramdam or saloobin ng mga senador dito, pero hindi nila pwedeng pilitin ng NTC na magbigay ng provisional authority, Bok. Para lang malinaw, so hanggat walang naipapasa ang Kongreso yung mababang kapulungan na prangkisa, hindi makakagalaw ang Senado. Pwede silang gumalaw, committee hearings like what Senator Poe did nung March, yung Committee on Public Services. Pwede silang ulit magpatawag ng hearing ngayon, pero baliwala yun, Bok, kasi hindi naman nila pwedeng ibaba sa plenaryo, hindi pwedeng ipasa sa first, second at third reading. Nakasalalay talaga sa Kamara. Kaya nga ang sabi nila, kung may committee report na yung Senate, which is kayang gawin ni Senator Poe naman daw, pag inakyat na sa Senate, mabilis na, in 2 weeks kaya nilang ipasa. Kasi hindi urgent bill. Kung urgent bill sana, Bok, kaya ng 1 linggo. At 1 buwan lamang ang sesyon ng Kamara ngayon bago mag-recess ulit. Tama ba? Tama. Mula nung Lunes, May 4 hanggang June 5. Kaya doon din medyo kinakabahan sila Senator Nancy Binay kasi may restriction sa time. 1 buwan lang to. Natapos na yung 1 linggo ngayon, kasi Wednesday, last day of session, medyo 3 linggo na lang yung natitira. So hindi nila alam kung kakayanin ba talagang ipasa yung prangkisa ng ABS. Okay, maraming salamat, Mian Los Baños. Ginitang palasyo na walang kinalaman si Pangulong Duterte sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission laban sa ABS-CBN matapos mag-expire ang prangkisa nito. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tanging ang Kongreso lamang ang may kapangyarihang i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Hamon pa niya sa mga kritiko, pakitaan daw sila ng batas na nagsasabing may kapangyarihan ng Pangulo sa nasabing issue. At kung meron daw silang maipapakita, ibibigay daw agad ng Pangulo ang prangkisa ng ABS-CBN. Piniliwanag din ni Roque na hindi pwedeng i-certify as urgent ng Pangulo ang franchise renewal ng ABS-CBN dahil ito raw ay isang private interest. Sinabi rin ni Roque na hindi raw nagpasindak ang NTC sa babala ni Solgen Jose Calida na pwede silang makasuhan kapag binigyan nila ng provisional authority ang ABS-CBN. Ginit din niyang isang independent body ang NTC na hindi pwedeng magpadikta sa kahit sino mang opisyal. Over 1,000 cases of violence against women and children have been reported to the police since the start of the enhanced community quarantine. In President Duterte's latest report to Congress, over 700 cases of crimes against women have been recorded by the Philippine National Police. At least 500 cases of crimes against children were also reported. Concerns on domestic abuse rose across the globe, with several countries enforcing their own stay-at-home orders to curb the spread of COVID-19. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.